Susuko na po ako. Isang tinig na puno ng desperasyon ang umalingaw-ngaw sa control tower ng Ninoy Aquino International Airport. Ang piloto ng eroplanong galing London ay sumusuko na dahil sa kakulangan ng gasolina. Mayroong 180 na pasahero sa loob ng sasakyang panghimpapawid. Punyeta! Napamura si Mang Ben, isang supervisor na may 15 taong karanasan. Namutla naman si Rico, isang controller na may 10 taong serbisyo, habang ang hepe ng tower ay natulala at hindi makapagsalita. Bagamat itinuturing nilang mga veterano ang kanilang sarili, wala silang magawa sa ganitong matinding sitwasyon. Noon, isang taong tahimik na nakaupo sa sulok ng control tower ang dahan-dahang tumayo. Sandali lang po. Bigyan niyo po ako ng 5 segundo. Ito si Lina Reyes. Isang 26 taong gulang na baguhang air traffic controller. Inabot niya ang radyo sa kabila ng madalas na pangmamaliit sa kanya ng mga kasamahan. Hoy! Anong ginagawa mo? Sinubukan siyang pigilan ni Mang Ben, ngunit hawak na ni Lina ang radyo. At sa sumunod na sandali, lahat ng tao sa control tower ay napanganga sa pagkabigla. Ano ang nangyari? Paano nabago ng isang mukhang ordinaryong baguhang empleyado ang isang sitwasyong nasa bingit ng kamatayan? Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento ng kamangha-manghang pagbabagong ito, pindutin muna ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga nakatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Mas maganda kung i-on ninyo rin ang notifications. Ibalik natin ang oras ng ilang oras. Isang ordinaryong Martes ng hapon. Ang control tower ng NAEA ay abala gaya ng dati. 9:00 ng umaga, pumasok si Lina ng 30 minuto mas maaga kaysa karaniwan. Bagamat masipag siya, para sa isang baguhan, hindi pa rin niya nakukuha ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Ang aga mo na naman, sabi ni Mang Ben nang makita si Lina na may halong pang-asar. Hindi iyon isang papuri, kundi isang pangungutya. Ang ibig sabihin nito, kahit gaano ka pa kaaga pumasok at magsipag, hindi pa rin bubuti ang kakayahan mo. Magandang umaga po, tahimik na bati ni Lina at nagtungo sa kanyang puwesto. Ito ang pinakasulok na bahagi ng control tower, malayo sa mga mahahalagang kagamitan. Ito ang puwestong ibinigay sa kanya. Dahil isa lamang siyang baguhan, Lina, kamusta? Yung English training kahapon? Tanong ni Rico, na may 10 taong karanasan. Sa labas, mukha itong palakaibigan, ngunit may halong panunuya sa kanyang boses. Pinagbutihan ko naman po. Kahit pagbutihin mo, hindi ka agad gagaling. Ako nga, 10 taon nang nag-aaral pero pinagpapawisan pa rin ako pagkausap ko ang mga dayuhang piloto. Nagtawanan ang mga kasamahan sa sinabi ni Rico. Pilit nang umiti si Lina, ngunit hindi siya komportable. Sa katunayan, mula nang pumasok siya sa trabaho, ni minsan ay hindi pa siya nabigyan ng mahalagang gawain sa radyo. Ang dahilan, kulang daw siya sa kakayahan sa Ingles. Kaya araw-araw, ang tanging ginagawa niya ay mag-ayos ng mga dokumento, mag-input ng data, at mga simpleng tulong sa opisina. Ayusin mo na lang ulit yang mga papeles, sabi ni Mang Ben sabay lapag ng isang makapal na folder sa mesa ni Lina. Ito ay ang pag-aayos ng mga talaan ng paglipad ng mga eroplano mula kahapon. Sige po. Walang reklamong tinanggap ni Lina. Ang folder, hindi niya kayang magreklamo. At inisip niyang wala naman siyang karapatan. Itinuring niyang normal lang ito para sa isang baguhan. Ngunit sa loob-loob niya, naiinis siya. Pangarap niyang maging isang air traffic controller, pero heto siya, ni hindi man lang makasilip sa aktwal na trabaho. Ang ibang mga baguhan ay nagsimula ng humawak ng mga simpleng gawain sa radyo, ngunit si Lina ay laging naiiwan. Hindi mo pa kaya. Mahina ka sa Ingles at wala kang karanasan. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Mang Ben. Talaga bang wala siyang kakayahan? Talaga bang hindi siya nababagay sa trabahong ito?
Sa oras ng tanghalian, habang nagkukuwentuhan ang mga kasamahan, hindi makasali si Lina. Kapag ang usapan ay tungkol na sa mga propesyonal na bagay sa air traffic control, natural siyang naiiwan. Kahapon, yung piloto ng Japan Airlines, ang tindi ng accent, hirap intindihin. Oo nga, iba-iba ang accent ng mga dayuhang piloto ngayon. Nakakalito, habang naririnig ang mga ganitong usapan, hindi makasingit si Lina dahil wala siyang ganoong karanasan. Pagsapit ng hapon, binigyan siya ng bagong gawain. Input sa computer ang mga talaan ng electrical check ng mga kagamitan sa tower. Isa na namang simpleng trabaho. Mahalaga rin yan. Gawin mong maayos, sabi ni Mang Ben. Ngunit alam ni Lina na kahit sino ay kayang gawin ang trabahong iyon. Malayo ito sa profesionalismo ng isang air traffic controller. Gayunpaman, hindi nagreklamo si Lina. Naniniwala siyang darating din ang pagkakataon. Naisip niyang balang araw, kikilalanin din siya bilang isang tunay na controller. Ngunit kailan kaya darating ang balang araw na iyon? Sa ganitong sitwasyon, baka habang buhay na lang siyang mag-aayos ng papeles. Napabuntong hininga si Lina habang nakatingin sa monitor. Ang pangarap niyang maging controller ay napakalayo sa katotohanan. 2:00 ng hapon, nagsimulang maging abala ang control tower. Ito ang oras kung kailan dumarating ang mga eroplano mula sa Europa. Lina, diyan ka lang sa pwesto mo at manahimik ka, sabi ni Mang Ben na lalong nagtulak sa kanya sa sulok. Ang ibig sabihin, sa mga kritikal na oras, nakakagulo lang ang isang baguhang walang karanasan. Opo, tumango si Lina at umupo. Ngunit sa loob niya, nasasaktan siya. Hanggang kailan siya mananatiling tagapanood lang? Pumasok ang hepe ng tower, isang veterano na may 20 taong karanasan, ngunit mukhang stress na stress nitong mga nakaraang araw. Balita ko, hindi maganda ang panahon ngayon. Opo, inaasahang lalakas ang hangin mamayang hapon. Posibleng umabot sa 15 metro kada segundo ang crosswind, sagot ni Rico habang tinitingnan ang ulat ng panahon. Kung ganon, magiging mahirap ang paglapag. Maging alerto kayong lahat. Naging tensyonado ang lahat ng empleyado sa sinabi ng hepe. Ang malakas na hangin ay isa sa pinakamalaking salik na nagpapahirap sa paglapag ng eroplano. At sa mga araw na ganito, huwag na huwag ninyong hahayaang gumalaw ang baguhan, sabi ni Mang Ben habang nakatingin kay Lina. Baka magkamali pa. Malaking gulo yan. Tumango ang ibang mga kasamahan. Iisa ang kanilang iniisip. Naramdaman ni Lina ang pagkirot ng kanyang dibdib. Gusto niyang tumulong, ngunit palagi siyang tinitingnan bilang isang pabigat. Kung may maitutulong po ako. Ang pananahimik mo ang pinakamalaking tulong, mariing sabi ni Mang Ben. Narinig ang mga hagikgikan sa paligid. Namula ang mukha ni Lina. Noon, dumating ang anunsyo na papalapit na ang unang eroplano mula sa Europa. Isang flight ng German airline mula sa Frankfurt. Sige, simulan na natin, sabi ni Mang Ben habang isinusuot ang kanyang headset at hinahawakan ang radyo. Ngunit agad siyang nagkaproblema. Naku, masyadong mabilis mag-Ingles ang piloto. Nagsimulang mataranta si Mang Ben dahil sa accent at bilis ng pagsasalita ng pilotong German. Pakiulit po. Ilang beses na tanong ni Mang Ben, ngunit hindi naging maayos ang kanilang komunikasyon. Halata ring naiinis na ang piloto. Rico, ikaw na nga! Ipinasa ni Mang Ben ang mikropono kay Rico, ngunit ganoon din ang nangyari kay Rico. Lumabas sa ganitong sitwasyon ang kanyang kawalan ng kumpiyansa sa Ingles. Naku, paano na to? Nagsimulang bumalot ang tensyon sa control tower. Sa sitwasyong may malakas na hangin, maaaring maging mapanganib kung hindi magiging malinaw ang komunikasyon. Noon, tahimik na tumayo si Lina. Ako na po! Sinabi ng umupo ka lang diyan. Galit na sigaw ni Mang Ben kay Lina. Pero sa ganitong sitwasyon, anuman ang sitwasyon, mas lalong gugulo kapag nakialam ang isang baguhan.
Manahimik ka! Dahil sa sigaw ni Mang Ben, napilitang umupo muli si Lina. Ngunit nag-aalala siya. Gusto niyang tumulong, ngunit hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataon. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang pagsubok, nailapag ni Rico ng ligtas ang eroplano mula Germany. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Hay, nakakapagod talaga ang mga araw na ganito, sabi ni Mang Ben habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kailangan mo talagang mag-aral pa ng Ingles. Lina, hanggang kailan ka magiging tagapanood lang? Sa sinabi ni Rico, insulto si Lina. Hindi nga siya binibigyan ng pagkakataon. Pero bakit laging ang Ingles niya ang pinupuna? Opo, magsisikap pa po ako, sagot ni Lina habang nakayuko. Ngunit sa loob-loob niya, nagngingit-ngit siya sa galit. Gusto niyang ipakita na kaya niya, ngunit walang sino mang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Lumipas ang hapon. Si Lina ay nanatili sa kanyang sulok, nag-aayos ng mga papeles at pinapanood ang kanyang mga kasamahan. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang ganitong mga araw? Talaga bang walang kakayahan si Lina? Wala pa sinuman ang nakakaalam sa kung ano ang malapit nang mangyari. 3:00 ng hapon, lalong tumindi ang tensyon sa control tower. Tulad ng inanunsyo ng pag-asa, nagsimula ng lumakas ang hangin. Umakyat na sa 18 metro kada segundo ang bilis ng hangin, nag-aalalang sabi ni Rico habang tinitingnan ang datos ng panahon. Mas malakas ito kaysa sa inaasahan. Kung ganito, magiging delikado ang paglapag, sabi ni Mang Ben, na dumilim ang mukha. Ang malakas na hangin ay maaaring maging sanhi ng malaking panganib sa paglapag ng eroplano. Noon, isang bagong eroplano ang lumitaw sa radar. Ito ang British Airways Flight 923 mula sa London Heathrow Airport. Papalapit na ang flight mula London, ulat ng isang controller. Ngunit mayroong kakaiba. Mas mababa ang altitude nito kaysa karaniwan, biglang may nagsalita sa radyo. Naiya Tower. Ito ang British Airways 923. Hindi maganda ang sitwasyon ng aming gasolina. Baka sa boses ng piloto ang pag-aalala, agad na kinuha ni Mang Ben ang radyo. British Airways 923. Ito ang Naiya Tower. Pakidetalye ng sitwasyon. Dahil sa malakas na hangin, mas mabilis na naubos ang aming gasolina kaysa sa inaasahan. Sa kasalukuyang antas ng gasolina, mga 30 minuto na lang ang kaya naming itagal. Biglang tumahimik ang buong tower. Ang kakulangan sa gasolina ay isa sa pinakamapanganib na sitwasyon para sa isang eroplano. Ilang pasahero ang lulan ninyo? 180 po. Namutla ang mukha ni Mang Ben. Ang buhay ng 180 katao ay nasa panganib. Sige, maghahanda kami para sa paglapag. Lilinisin namin ang runway para sa inyo, sabi ni Mang Ben, at nag-utos sa ibang mga eroplano na maghintay. Ito ay isang emergency, ngunit hindi doon nagtapos ang problema. Napakabilis magsalita ng Ingles ng pilotong British at puno ito ng mga teknikal na termino. Malakas ang wind shear at turbulence. Napakahirap ng approach, sinabi ito ng piloto, ngunit hindi narinig ni Mang Ben ang ilang salita. Paumanhin? Pakiulit po? Dahil sa wind shear, mahirap ang paglapag. Kulang na kami sa gasolina at masama pa ang panahon, kaya napakadelikado ng sitwasyon. Dahan-dahang inulit ng piloto, ngunit tila hindi pa rin lubusang naiintindihan ni Mang Ben. Rico, narinig mo ba? Humingi ng tulong si Mang Ben kay Rico. Ngunit ganoon din si Rico. Hindi ko po narinig ng malinaw. Lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng control tower. Ang buhay ng mga tao ay nasa panganib, ngunit hindi sila magkaintindihan ng maayos. Noon, tumayo si Lina. Naiintindihan niya lahat ng sinabi ng piloto, ngunit hindi siya makapagsalita. Tahimik ka lang dyan. Pinigilan ni Mang Ben si Lina. Sa isang mahalagang sandali na tulad nito, walang lugar para sa isang baguhan. Napaupo muli si Lina, ngunit hindi siya mapakali. Alam na alam niya ang panganib ng wind shear at turbulence na sinasabi ng piloto. Tower, talagang paubos na ang gasolina namin.
Kailangan namin ng mabilis na pahintulot para lumapag. Lalong naging apurado ang boses ng piloto. Oo, naiintindihan ko. Bibigyan namin kayo ng agarang pahintulot. Sumagot si Mang Ben, ngunit sa totoo lang, hindi niya lubusang nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Ngunit dahil sa panahon, maaaring mahirapan kayong lumapag. Paano kung lumipat na lang kayo sa ibang airport? Wala na kaming sapat na gasolina para makarating sa ibang airport. Dito na kami kailangang lumapag. Lalong tumindi ang tensyon sa sagot ng piloto. Wala na silang ibang pagpipilian. Gagawin namin ang lahat para tulungan kayo, sabi ni Mang Ben, ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Naiinis si Lina. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng mas tumpak at propesyonal na komunikasyon, ngunit kulang na kulang ang kasalukuyang pag-uusap. Ngunit walang sinumang humihingi ng kanyang opinyon. Nananatili siyang nakaupo sa sulok, isang tagapanood. Ang eroplano ay papalapit na. At ang gasolina ay patuloy na nauubos. Makakalapag kaya ito ng ligtas? Noon, napansin nilang tila kakaiba ang posisyon ng eroplano sa radar. Tila may problema. Sa screen ng radar, hindi stable ang signal ng British Airways 923. Ibig sabihin, malakas ang pag-uga ng eroplano dahil sa hangin. Tower, lumalala ang sitwasyon. Susubukan naming lumapag, ngunit mababa ang tsansang magtagumpay. Ramdam sa boses ng piloto. Si John Smith, ang kawalan ng pag-asa. Sa kanyang 25 taong karanasan, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. British Airways 923, dahan-dahan lang po ang paglapit. Gagawin namin ang aming makakaya para tulungan kayo. Sumagot si Mang Ben, ngunit hindi siya sigurado kung ano talaga ang maitutulong niya. Ang problema ay ang wind shear. Sa altitude na 300 feet, biglang nagbabago ang direksyon ng hangin. Sa ganitong sitwasyon, maaaring kailanganin ang go-around. Ipinaliwanag ng piloto gamit ang mga teknikal na termino. Ngunit hindi lubusang naintindihan ni Mang Ben kung ano ang go-around. Go ano Raf po? Go-around. Ibig sabihin, kakanselahin ang paglapag at aakyat muli ang eroplano. Muling ipinaliwanag ng piloto. Ngunit litong-lito pa rin ang mukha ni Mang Ben. Noon, pumasok ang hepe ng tower. Anong nangyayari dito? Ang flight mula London ay sinusubukang mag-emergency landing dahil sa kakulangan ng gasolina. Ngunit dahil sa malakas na hangin, napakahirap ng sitwasyon, ulat ni Mang Ben. Ilan ang pasahero? 180 po. Sumeryoso ang mukha ng hepe. Kung magkakaroon ng malaking aksidente, magiging isang internasyonal na isyu ito. Natawagan na ba ang bumbero at rescue team? Opo, naka-standby na sila. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mailapag ng ligtas ang eroplano. Tower. Sisimulan na namin ang unang pagsubok sa paglapag, anunsyo ng piloto sa radyo. Lahat ng tao sa tower ay napigil ang hininga. Sa screen ng radar, dahan-dahang bumababa ang eroplano patungo sa runway, ngunit napaka-unstable ng galaw nito. Altitude 500 feet. Normal approach. Altitude 300 feet, may na-detect na wind shear. Altitude 200 feet. Malakas ang pag-uga ng eroplano. Lalon naging apurado ang boses ng piloto. Go around! Go around! Biglang sigaw ng piloto. Ibig sabihin, sumuko na siya sa paglapag at aakyat muli. Nakita sa radar na muling tumataas ang eroplano. Bigong ang unang pagsubok. Naku! Nabigo ang unang pagsubok. Natatarantang sabi ni Mang Ben, Tower, mas lalong kumonti ang gasolina namin. Ang pangalawang pagsubok na ang huli naming pagkakataon. Lalong nadagdagan ng desperasyon ang boses ng piloto. British Airways 923, naintindihan. Subukan ninyo ulit. Sumagot si Mang Ben, ngunit hindi niya alam kung anong payo ang ibibigay. Noon, tahimik na tumayo si Lina. Masyado nang malala ang sitwasyon. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng mas tumpak na teknikal na payo.
Excuse me po, baka po. Hindi ngayon. Pinigilan siya ni Rico. Pero sa sitwasyon ng wind shear, may espesyal na paraan ng paglapit. Ano bang alam ng isang baguhan? Manahimik ka. Galit na sigaw ni Mang Ben. Naiinis si Lina. Alam niya, ang tamang proseso ng paglapag sa gitna ng wind shear, ngunit walang gustong makinig sa kanya. Sisimulan na namin ang pangalawang approach, sabi ng piloto. Ngunit lalong lumalala ang sitwasyon. Altitude 300 feet, mas lumakas ang wind shear. Altitude 200 feet. Hirap nang kontrolin ang eroplano. Altitude 100 feet. Napakadelikado ng sitwasyon. Ramdam ang takot sa boses ng piloto. Go around! Muling go around. Nabigo rin ang pangalawang pagsubok. Muling umakyat ang eroplano. Ngunit ngayon ay halos wala ng gasolina. Tower. Ubos na talaga ang gasolina. Ang pangatlong pagsubok na talaga ang pinakahuli. Nanginginig ang boses ng piloto. Isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa control tower. Ang buhay ng 180 katao ay nasa panganib, ngunit walang makapagbigay ng tiyak na solusyon. Kinuyom ni Lina ang kanyang mga kamao. Hindi na niya kayang manahimik lang, ngunit wala pa ring gustong makinig sa kanya. Magtatagumpay kaya ang pangatlong pagsubok? Habang lumilipas ang oras, lalong nagiging desperado ang sitwasyon. Nagsimula na ang pangatlong pagsubok sa paglapag. Ito na talaga ang huling pagkakataon. Sa boses ng pilotong si John Smith, maririnig ang pinaghalong huling pag-asa at desperasyon. Ang eroplano ay dahan-dahang bumababa patungo sa runway, ngunit malakas ang pag-uga nito dahil sa hangin. Patuloy pa rin ang wind shear. Napakahirap kontrolin ang eroplano. Muling lumalala ang sitwasyon. Lahat ng tao sa control tower ay napigil ang hininga. Mukhang imposible nang makalapag. Lalong naging apurado ang boses ng piloto at sa wakas, dumating ang sandali ng kawalan ng pag-asa. Tower, hindi na po namin kayang subukang lumapag. Ubos na ang gasolina at napakasama ng panahon. Nanginginig ang boses ng piloto. Susuko na po ako. Nagimbal ang buong control tower. Isang eroplanong may lulang 180 na pasahero ang sumuko na. Punyeta! Napamura si Mang Ben. Namutla si Rico. Habang ang hepe ng tower ay natulala at hindi makapagsalita, may paraan pa dapat. Bulong ni Mang Ben, ngunit walang makapagbigay ng solusyon. Maging ang hepe na may 20 taong karanasan ay ngayon lang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Tawagan mo ulit ang bumbero. Ihanda ang mas maraming rescue team. Nagkagulo ang control tower. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mailapag ng ligtas ang eroplano at walang nakakaalam kung paano. Noon, ang tahimik na si Lina na nakaupo sa sulok ay dahan-dahang tumayo. Sandali lang po. Bigyan niyo po ako ng 5 segundo. Ang boses ni Lina ay mahina, ngunit puno ng kasiguraduhan. Hoy! Anong ginagawa mo? Sinubukan siyang pigilan ni Mang Ben, ngunit inabot na ni Lina ang radyo. Hindi ito ang tamang oras. Awat din ni Rico, ngunit hindi nagpatinag si Lina. Sa sandaling ito na nasa panganib ang buhay ng 180 katao, hindi na niya kayang manahimik lang. Kinuha ni Lina ang radyo at nagsalita. Lumabas mula sa kanyang bibig ang perpektong Ingles. Ang bigkas, ang accent, ang paggamit ng mga teknikal na termino, lahat ay perpekto para siyang isang taong matagal na tumira sa Britanya o Amerika. Lahat ng tao sa control tower ay napatingin kay Lina, hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala si Mang Ben sa kanyang naririnig. Ang baguhang palagi niyang minamaliit dahil sa umano'y kahinaan sa Ingles ay nagsasalita ng ganito kahusay. Maging ang piloto ay tila nagulat. Biglang ibang tao na may ibang antas ng Ingles ang nagsimulang kumausap sa kanya. Nagsimulang ipaliwanag ni Lina sa piloto, sa Ingles, ang isang espesyal na proseso ng paglapit sa gitna ng wind shear. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal.
Para siyang naging ibang tao. We will use a special approach procedure for wind shear conditions, sabi ni Lina. Tinanong ng piloto, sa Ingles, ang tungkol sa kwalifikasyon ni Lina. I have experience handling similar severe weather conditions at Heathrow Airport, sagot ni Lina. Heathrow Airport? Lalong nagulat ang lahat sa control tower. Isang baguhang controller na may karanasan sa Heathrow Airport ng London? Umiling si Rico. Hindi siya makapaniwala. Ang baguhang kanina lang ay nag-aayos ng papeles sa sulok ay biglang nagsasabi ng tungkol sa internasyonal na karanasan. Nagpa siya ang piloto na pagkatiwalaan si Lina. Wala na rin naman siyang ibang pagpipilian. Ibinigay ni Lina ang mga eksaktong bilis ng paglapit at mga espesyal na hakbang sa paglapag, lahat sa Ingles. Alam na alam niya ang mga detalye ng wind shear. Si Mang Ben at Rico ay nakanganga habang pinapanood si Lina. Ito ba talaga ang baguhang itinuturing nilang walang kakayahan? Maging ang hepe ng tower ay nabigla. Sa loob ng 20 taon, ngayon lang siya nakakita ng ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Lina sa piloto ang tamang paraan ng pagharap sa wind shear. Pinayuhan niya itong huwag mataranta kapag nagpakita ng hindi inaasahang galaw ang eroplano at magtiwala sa mga instrumento. Bumalik ang pag-asa sa boses ng piloto. Nagsimula siyang magtiwala sa propesyonal at tiyak na mga utos ni Lina. Binasa ni Lina ng tumpak ang radar. Sinusuri ang sitwasyon sa bawat segundo. Ang pattern ng hangin, ang posisyon ng eroplano, ang pinakamainam na anggulo, ng paglapit lahat ay kanyang kinakalkula. This is the optimal approach timing, sabi ni Lina sa Ingles. Prepare for wind shear entry. Trust your instruments and follow my lead. Lahat ng tao sa control tower ay napigil ang hininga. Lahat ay nabigla sa perpektong Ingles at propesyonal na pamumuno ni Lina. Dumaan ang eroplano sa mapanganib na bahagi. Bawat segundo, nagbibigay si Lina ng mga tumpak na utos. Apply maximum thrust now. Adjust your pitch angle precisely. Perfect. Continue. At sa wakas, landing successful, anunsyo ng piloto. Puno ng ginhawa. Ligtas na nakalapag ang eroplano. Ang 180 na pasahero ay naligtas. Natahimik ang control tower. Lahat ng tao ay nakatingin kay Lina. Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa control tower. Si Lina, nakaliligtas lang sa buhay ng 180 katao, ay pinagmamasdan ng lahat na hindi makapagsalita. Si Mang Ben ang unang bumasag sa katahimikan. Sino? Ang taong nasa harap niya ay ibang-iba sa Lina Reyes. Nakilala niya. Dahan-dahang inalis ni Lina ang headset. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, ngunit bakas dito ang pagod. Pasensya na po. Pasensya na po kung huli na akong kumilos. Pasensya? Hindi yan ang mahalaga ngayon. Nanggigigil na sabi ni Rico. Hindi ba't sabi mo mahina ka sa Ingles? Ano yung Heathrow Airport? Nagtrabaho ka ba doon? Nag-alinlangan sandali si Lina. Hindi na niya ito maitatago pa. Opo, totoo po yun. Ano? Gulat na tanong ng hepe ng tower. 5 taon sa Heathrow Airport, 3 taon sa Chicago O'Hare Airport. May 8 taon po akong karanasan bilang controller sa ibang bansa. Muling tumahimik ang control tower. Lahat ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala. 8 taon? Kung ganon, mas may karanasan ka pa sa akin. Sigaw ni Rico. Siya ay may 10 taong karanasan, ngunit lahat ay sa loob lang ng bansa. Pero bakit ka pumasok bilang baguhan? Bakit mo itinago ito? Tanong ni Mang Ben. Napabuntong hininga si Lina. Na-burnout po ako. Sobrang hirap po ng trabaho sa ibang bansa kaya napagod ang katawan at isip ko. Umuwi po ako sa Pilipinas. Burnout? Sa Chicago. Halos gabi-gabi akong walang tulog sa huling taon ko. Sunod-sunod ang malalaking insidente at laging nasa matinding sitwasyon. Bakas sa boses ni Lina ang pagod, kaya iniwan ko ang lahat at umuwi dito. Gusto ko lang po ng simpleng buhay. Simpleng buhay?
Kaya tinago mo ang iyong karanasan at pumasok bilang baguhan? Tanong ni Mang Ben. Hindi makapaniwala. Sa una, balak ko na pong tuluyang iwan ang pagiging controller. Pero wala akong ibang alam na trabaho. Kaya naisip kong magsimula na lang ulit mula sa umpisa. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Rico. Kahit sabihin ko, sino po ang maniniwala? At saka, gusto ko po talagang mamuhay bilang isang ordinaryong baguhan. Mapait na ngumiti si Lina. Pero sa sitwasyon kanina, hindi ko na po kayang manahimik lang. 180 buhay ang nakataya. Kung ganun, may lisensya ka rin bilang chief controller? Gulat na tanong ng hepe. Opo, sa huling taon ko sa Heathrow, chief controller po ako. Chief controller? Gulat na sabi ni Mang Ben. At siya, na may 15 taon nang nagtatrabaho, ay hindi pa umaabot sa posisyong iyon. Ibig sabihin, mas mataas ang ranggo mo sa akin? Pasensya na po. Yumuko si Lina. Anong pasensya? May katuturan ba ang sitwasyong ito? Hinawakan ni Mang Ben ang kanyang ulo. Ano bang ginawa ko? Pinag-ayos ko ng papeles ang isang chief controller at pinaupo sa sulok. Nataranta rin si Rico. Ibig sabihin, yung taong pinagtatawanan ko dahil sa Ingles niya ay galing pala sa Heathrow. Hindi umimik si Lina. Alam niyang mangyayari ito, kaya't itinago niya ang lahat sa simula. Bakit hindi mo sinabi ang totoong dahilan? Kung sinabi mong gusto mong magpahinga dahil sa burnout, maiintindihan naman namin, malungkot na sabi ng hepe. Hindi po. Hindi po kayo maniniwala kahit sabihin ko. Huminto sandali si Lina. Gusto ko na pong kalimutan ang lahat ng nangyari sa ibang bansa. Ang lahat ng hirap. Anong hirap ang pinagdaanan mo? Maingat na tanong ni Mang Ben. Noong huling taon ko sa Chicago, muntik nang magkaroon ng aksidente dahil sa pagkakamali ko. Tumahimik ang buong tower. Sa kabutihang palad, walang malaking aksidenteng nangyari. Pero nagkaroon ako ng trauma dahil doon. Mula noon, natatakot na akong gumawa ng mahahalagang desisyon. Humina ang boses ni Lina. Kaya pag-uwi ko sa Pilipinas, gusto ko lang ng trabahong walang responsibilidad. Pero bakit ka kumilos ngayon? Tanong ni Rico. Dahil 180 buhay ang maaaring mamatay. Hindi ko kayang panoorin lang yon. Itinaas ni Lina ang kanyang ulo. Kahit natatakot akong magkamali ulit, naisip kong sulit pa ring subukan. Isang komplikadong ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Mang Ben. Alam mo ba kung gaano kami nagmukhang tanga dahil sa'yo? Patawad po talaga. Hindi ito tungkol sa paghingi ng tawad. Masyado kaming mapanghusga, umiling ang hepe. Kami ang may problema dahil hinusgahan namin ang isang tao base sa panlabas na anyo. Noon, may nagsalita sa radyo. Naiya Tower. Maraming salamat. Ligtas na ang lahat ng pasahero. Ito ang boses ng pilotong British. Lalo na sa controller na tumulong sa huli. Maraming salamat. Napaka-profesional at perpekto ng inyong gabay. Lahat ay napatingin kay Lina. Ngayon, ang pagtingin nila sa kanya ay tuluyan ng nagbago. Pagkatapos ng pasasalamat ng piloto, muling tumahimik ang control tower. Lahat ay nakatingin kay Lina. Ngunit madilim pa rin ang kanyang ekspresyon. Lina! Maingat na nagsalita si Mang Ben. Patawarin mo talaga kami. Hindi ka namin nakilala ng tama. Ayos lang po yon. Umiling si Lina. Ngunit bakas sa kanyang boses ang matinding pagod. Imposibleng ayos lang. Alam mo ba kung gaano ka namin minaliit? Sabi ni Rico. Na sinisisi ang sarili. Lumapit ang hepe kay Lina. Miss Reyes, maraming salamat. Pero may gusto akong malaman. Ano po yon? Maaari mo bang ikuwento ng mas detalyado ang tungkol sa aksidente sa Chicago? Dumilim ang mukha ni Lina. Ito ang tanong na pinakaayaw niyang marinig. Kailangan po ba talaga? Hindi naman, kung ayaw mo. Pero sa nakita ko ngayon, alam kong napakagaling mong controller. Gusto ko lang maintindihan kung bakit mo itinago ang iyong sarili. Nag-alinlangan sandali si Lina. At dahan-dahan siyang nagsalita. Bisperas po ng Pasko.
2006. Lahat ay nakinig. Malakas ang snowstorm sa Chicago at ako ang naka-duty sa gabi. Mag-isa kong ginagabayan ang ilang eroplano nang sabay-sabay. Nagsimulang manginig ang boses ni Lina. Noon, 3 eroplano ang sabay-sabay na humingi ng emergency landing. Isa ay may sira sa makina, isa ay may medical emergency, at isa ay kulang sa gasolina. 3? Gulat na tanong ni Mang Ben. Opo. Ngunit iisa lang ang runway. Kailangan kong magdesisyon kung sino ang unang palalapagin. Tumahimik ang tower. Naiintindihan ng lahat ang kabigatan ng sitwasyon. Pinili kong unahin ang eroplanong may medical emergency. Naisip kong pinakamahalaga ang buhay ng tao. Tama naman ang desisyon mo, sabi ni Rico. Ngunit dahil sa desisyong iyon, huminto si Lina. Anong nangyari? Lalong naging kritikal ang sitwasyon ng eroplanong kulang sa gasolina. Habang naghihintay itong makalapag ang unang eroplano, lalo pang naubos ang fuel nito. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Lina. Sa huli, kinailangan ng eroplanong iyon na lumipat sa ibang airport. Ligtas naman silang nakalapag. Pero kung naubusan sila ng gasolina kahit kaunti pa, pero walang aksidenteng nangyari, di ba? Ligtas naman lahat ng eroplano? Sabi ng hepe. Opo. Sa awa ng Diyos, walang malaking aksidente. Ngunit pagkatapos noon, paulit-ulit kong naiisip, paano kung iba ang naging desisyon ko? Paano kung talagang naubusan sila ng gasolina? Pinunasan ni Lina ang kanyang mga luha. Palagi iyong tumatakbo sa isip ko. Hindi ako makatulog sa gabi. At nanginginig ang mga kamay ko tuwing nagtatrabaho. Kaya ka na burnout? Sabi ni Mang Ben, na may pangunawa sa mukha. Opo, kaya pag uwi ko sa Pilipinas, gusto ko lang talaga ng trabahong walang responsibilidad. Natatakot na akong gumawa ng mahahalagang desisyon. Noon, maingat na nagtanong si Rico. Pero paano mo nalampasan ang takot na iyon kanina? Napaisip sandali si Lina. Sa totoo lang, ayaw ko sanang makialam. Natatakot akong magkamali ulit. Pero, noong sinabi ng piloto na susuko na siya, bigla kong naalala ang nangyari sa Chicago. Anong alaala? Yung pasyenteng niligtas ko. Isang buntis pala. Dahil pinalapag ko sila agad, ligtas daw ang ina at ang sanggol. Nagkaroon ng init ang boses ni Lina. Noon ko naintindihan, kahit hindi ako perpekto, kung hindi ako susubok, wala akong maililigtas. Lahat ng tao sa control tower ay naantig. Kaya mo kinuha ang radyo kanina? Tanong ni Mang Ben. Opo, kahit may panganib na magkamali, hindi ko kayang isuko ang buhay ng 180 katao. Ngumiti si Lina. Ang unang tunay na ngiti. At ngayon, naintindihan ko na. Hindi ko kayang iwan ang trabahong ito. Ito ang aking bokasyon. Inilagay ng hepe ang kamay sa balikat ni Lina. Miss Reyes, isa kang napakahusay na controller. Ang ipinakita mo ngayon ay hindi lang simpleng kakayahan, kundi tunay na profesionalismo. Salamat po. Lumapit si Mang Ben. Lina, patawad talaga. Hinusgahan kita base lang sa panlabas na anyo. Dapat po, naging tapat din ako sa simula. Hindi. Naiintindihan kong may pinagdadaanan kang mahirap. Pero ngayon, gusto mo bang maging isang tunay na team kasama namin? Sabi ni Mang Ben. Nang may sinseridad. Talaga po? Oo naman. Hindi pwedeng ang isang kasinggaling mo ay nasa sulok lang at nag-aayos ng papeles. Tumango rin si Rico. Gusto ko ring matuto sa'yo. Ngayon ko naintindihan kung gaano kahalaga ang karanasan sa ibang bansa. Muling namuo ang luha sa mga mata ni Lina. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kagalakan. Makakapagsimula kaya si Lina ng panibagong buhay? At dahil sa pangyayaring ito, paano magbabago ang kapaligiran sa control tower? Nang gabing iyon, tuluyang nagbago ang kapaligiran sa control tower. Si Lina ay hindi na nakaupo sa sulok. Kasama na siya ng kanyang mga kasamahan
Sa gitnang control desk. Miss Reyes, pwede mo ba kaming tulungan sa flight na ito mula Frankfurt? Natural na humingi ng tulong si Rico kay Lina. Itinuturing na niya itong isang tunay na kasamahan. Sige po. Medyo kakaiba nga ang accent na German, no? Ako na po. Isinuot ni Lina ang headset at mahusay na nakipag-usap sa pilotong German. Hindi na niya itinatago ang kanyang kakayahan. Pinanood ni Mang Ben ang eksena mula sa malayo at tumango. Napakagago ko talaga. Pinag-ayos ko ng papeles ang isang taong ganyan kagaling. Lumapit ang hepe kay Mang Ben. Lahat tayo ay may matututunan na hindi dapat husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Tama po kayo. Mula ngayon, mas magiging maingat na ako sa pagtingin sa mga bagong empleyado. Noon, bumalik si Lina matapos gabayan ang flight mula Germany. Ang galing! Napakalinis ng pagkagawa mo. Tapat na papuri ni Rico. Salamat po. Pero kayo rin po, Sir Rico, napakametikuloso ninyo sa trabaho. Marami akong matututunan sa inyo. Nahihiya si Rico sa mapagkumbabang salita ni Lina. Naku, malayo pa ako. Lalo na sa Ingles. Ang Ingles po, napapractice. Ang mahalaga ay ang pagiging metikuloso at responsable. At doon po, mas magaling kayo sa akin. Gumaan ang mukha ni Rico sa tapat na papuri ni Lina. Lumapit si Mang Ben kay Lina. Lina, pasensya na talaga. Masyado kitang hinusgahan. Ayos lang po, Sir Ben. Dapat po, naging tapat din ako sa simula. Hindi. Naiintindihan kong may pinagdadaanan kang mahirap. Pero ngayon, maging isang tunay na team na tayo. Inilahad ni Mang Ben ang kanyang kamay. Ngumiti si Lina at tinanggap ito. Opo, salamat po. Dahil sa pangyayaring ito, marami akong natutunan. Na mas mahalaga pa sa karanasan o edukasyon ang tunay na profesionalismo. Noon, tinipon ng hepe ang lahat. Mga kasama, gusto kong pag-usapan ang nangyari ngayon. Lahat ay lumapit sa hepe. Ngayong araw, natutunan natin ang isang napakahalagang aral. Kung gaano kapanganib ang humusga ng tao, base sa panlabas na anyo, puno ng sinseridad ang boses ng hepe. Si Controller Lina Reyes ay nagligtas ng 180 buhay ngayon. Pero paano kung hindi natin siya kinilala ng tama? Lahat ay napaisip ng malalim. Mula ngayon, baguhan man o may karanasan, respetuhin natin ang lahat at maniwala sa kanilang potensyal. Opo! Malakas na sagot ng lahat. Tumingin ang hepe kay Lina. Miss Reyes, maaari mo bang tanggapin ang posisyon bilang tagapamahala ng training sa ating tower? Lalo na sa international flight control at emergency response. Ako po? Nagulat si Lina. Oo. Walang sino man dito ang may mas malawak na karanasan kaysa sa iyo. Marami kang maituturo sa mga susunod sa atin. Salamat po. Buong puso ko pong tatanggapin. Tumango si Lina. Ilang araw ang lumipas, isang bagong empleyado ang pumasok sa control tower. Ngayon, lahat ng senior ay malugod siyang tinanggap. Magandang umaga po. Ikinagagalak ko po kayong makatrabaho. Welcome. Dahan-dahan lang sa pag-aaral. Tutulungan ka namin. Magiliw, nasabi ni Mang Ben. Lumapit din si Lina sa baguhan. Hello! Ako si Lina Reyes. Kung may tanong ka, huwag kang mahiyang magtanong. Salamat po. Medyo nag-aalala lang po ako dahil hindi ako masyadong magaling sa Ingles, sabi ng baguhan. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay hindi ang galing sa Ingles, kundi ang kagustuhang matuto ang Ingles. Laging pwedeng pagbutihin. Mainit na pag-engganyo ni Lina. Nang gabing iyon, umakyat si Lina sa rooftop ng tower at pinanood ang paglubog ng araw. Napakapayapa ng kanyang pakiramdam. Umakyat din si Mang Ben. Dito ka lang pala. Anong tinitingnan mo? Yung langit lang po. Salamat kanina ha. Sa magandang pagtrato mo sa baguhan.
Gusto ko lang pong hindi maranasan ng iba ang sakit na naranasan ko. Ngumiti si Lina. Napakabuti mong tao. Hindi lang sa galing, kundi pati na rin sa puso mo. Kayo rin po, Sir Ben, nagbago na. Mas naging maalalahanin na po kayo. Dahil sa'yo yan. Marami akong natutunan. Sabay nilang pinanood ang kalangitan. Maraming eroplano ang ligtas na lumilipad. Lahat ng eroplanong yan, ligtas na makakarating sa kanilang destinasyon, sabi ni Lina ng may tiwala. Oo naman, dahil binabantayan natin sila. Magkasama? Tumango si Mang Ben. Ganoon nagsimula ang isang bagong kabanata sa NAIA Control Tower. Isang tunay na pagtutulungan na lampas sa anumang pagkiling at maling akala. At naintindihan ni Lina na kung minsan, ang nakaraang gusto mong itago at ang traumang mahirap lampasan ay maaaring maging pundasyon para sa isang mas magandang kinabukasan. Kayo, hinuhusgahan niyo rin ba ang isang tao base sa panlabas na anyo? Bawat tao ay may sariling kuwento at potensyal. Kung bibigyan natin sila ng kaunting pasensya at atensyon, mga kamanghamanghang bagay ang maaaring mangyari. Lumipas ang 6 na buwan. Ang NAIA Control Tower ay isa ng ganap na ibang lugar. Si Lina ay nagsisilbing tagapamahala ng training para sa international flights, ibinabahagi ang kanyang mahalagang karanasan sa mga mas nakababata. Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-prioritize sa mga emergency situations, sabi ni Lina sa harap ng mga bagong controller. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Para sa inyo, ano ang pinakamahalaga sa isang controller? Isang baguhan ang nagtaas ng kamay. Ang galing po sa Ingles? Magandang sagot. Pero may mas mahalaga pa dyan. Ngumiti si Lina. Ito ay ang malamig na pag-iisip at mainit na puso. Ang teknikal na kaalaman ay napapractice. Pero ang pagpapahalaga sa buhay ay hindi basta-basta nakukuha. Tumango ang mga trainee. Ibabahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ko noong nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Sumulat si Lina sa pisara. Ang tunay na propesyonal ay hindi perpekto, ngunit laging ginagawa ang kanyang pinakamakakaya. Marami rin akong nagawang pagkakamali. At dahil sa mga pagkakamaling iyon, minsan kong naisip na iwan ang trabahong ito. Nagulat ang mga trainee. Pero naintindihan ko, mas mahalaga ang sumubok na magligtas ng buhay. Kahit may panganib na magkamali, kaysa sa walang gawin, dahil sa takot, isang trainee ang nagtanong. Kung ganoon po, ma'am, paano ninyo nalampasan ang takot na iyon? Napaisip sandali si Lina. Tumulong ang mga kasamahan ko, at higit sa lahat, naintindihan kong mahal ko talaga ang trabahong ito. Pagkatapos ng klase, bumalik si Lina sa tower. Sinalubong siya ni Mang Ben. Kamusta ang training? Medyo hilaw pa po sila. Pero masisipag mag-aral. Nakakatuwa po. Ganyan ka rin naman dati, di ba? Oo nga pala. May espesyal tayong bisita ngayon. Bisita po? Bumukas ang pinto ng tower at pumasok ang isang lalaki. Si John Smith. Nakasuot ng uniforme ng piloto ng British Airways. Magandang araw. Hinahanap ko po si Controller Lina Reyes. Nagulat si Lina. Captain Smith, paano po kayo nakarating dito? Gusto kong personal na magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin at sa mga pasahero. Magalang na yumuko si John Smith. Naku po, ginawa ko lang po ang trabaho ko. Trabaho mo lang? Ang ipinakita mo noon ay isang pambihirang propesyonalismo. May kinuha si John Smith mula sa kanyang bag. Ito ang mga sulat ng pasasalamat mula sa mga pasaherong lulan ng eroplano noon. Lahat sila ay nagpapasalamat sa iyo. Naluha si Lina habang tinitingnan ang mga sulat. Hindi ko po deserve ito. Bakit hindi? Isa kang bayani. Hindi po ako bayani. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Tumingin si John Smith ng may sinseridad. At iyan mismo ang dahilan kung bakit isa kang tunay na propesyonal.
Hindi mo ginawa iyon para magpasikat, kundi para tunay na magligtas ng mga tao. Ipinagmamalaking sinabi ni Mang Ben. Ang lina namin, ang alas na ng tower na ito. Kapag may mahirap na sitwasyon, lahat ay sa kanya. Lumalapit, Sir Ben naman, nahihiyang sabi ni Lina. Pero Captain Smith, kamusta na po ang mga pasahero? Mabuti naman sila. Lalo na, yung mag-asawang nagha-honeymoon noon. Ilang buwan na ang nakalipas, nanganak na sila. Dahil sa'yo, ligtas ang kanilang pamilya. Gumaan ang pakiramdam ni Lina. Mabuti naman po, may espesyal na hiling ang mag-asawa. Gusto raw nilang ipangalan sa'yo ang kanilang anak. Po? Nagulat si Lina. Bilang pasasalamat sa buhay na iniligtas mo, gusto nilang pangalanan ang kanilang anak na babae ng Lina. Tumulo ang luha ni Lina. Isang malaking karangalan po. Lumapit si Rico. Captain Smith, nakaka-proud tong si Lina namin, no? Siyempre, sa lahat ng airport na napuntahan ko sa buong mundo, ngayon lang ako nakatanggap ng ganito kaperpektong gabay, tapat na sabi ni John Smith. Lalo na sa sitwasyon noon, ang tumpak na pag-predict mo sa wind shear pattern ay kahanga-hanga. Karaniwang mga controller ay hindi alam ang ganoong detalye. Dahil 8 taon pong nagtrabaho si Lina sa ibang bansa. Sa Heathrow at Chicago, ipinagmamalaking paliwanag ni Mang Ben, kaya pala ganoon kapropesyonal. Ngunit hindi sapat ang karanasan para magkaroon ng ganoong kabilis na pagpapasya. Talagang may likas kang talento, umiling si Lina. Hindi po talento, kundi responsibilidad. Ang gusto ko lang po ay makauwi ng ligtas ang mga tao sa kanilang mga pamilya. Naantig si John Smith dahil sa mga controller na tulad mo. Kaming mga piloto ay panatag na lumilipad. Nang gabing iyon, isang maliit na salo-salo ang idinaos para kay Captain Smith. Dumalo ang lahat ng empleyado dahil kay Lina, sumikat ang tower natin. Natatawang sabi ng hepe, hindi po. Lahat po tayo ay nagtulungan. Mapagkumbabang sagot ni Lina, ngunit alam ng lahat kung gaano kalaki ang pagbabagong dinala ni Lina. Hindi lang siya gumawa ng isang kabayanihan, kundi binago niya ang buong kultura ng control tower. Wala nang humusga, base sa panlabas na anyo. Lahat ng baguhan ay tinanggap ng malugod at binigyan ng sapat na pagkakataon at araw-araw tumitingin si Lina sa langit at nangangako. Ngayon, gagawin ko ang lahat para ang lahat ng eroplano ay makarating ng ligtas sa kanilang destinasyon. 1 taon ang lumipas. Si Lina Reyes ang naging pinakapinagkakatiwalaang controller sa NAYA. Isang ordinaryong Martes ng hapon na naman. Ngunit para kay Lina, ito ay isang espesyal na araw. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas mula nang iligtas niya ang buhay ng 180 katao. Lina, mukhang maganda ang mood mo ngayon. Natatawang sabi ni Mang Ben. Ngayon, itinuturing na niya si Lina bilang isang tunay na kasamahan at minsan bilang isang guro. Opo, espesyal po kasing araw. Ay, oo nga pala. 1 taon na ngayon. Naaalala rin ni Rico kapag naiisip ko yon. Ang hirap paniwalaan na hindi natin nakita ang galing ng isang taong tulad niya. Hindi na natin inuulit ang pagkakamaling iyon. Ang baguhang pumasok noong nakaraang linggo ay maganda ang pag-adjust, masayang sabi ni Lina. Sa loob ng 1 taon, tuluyang nagbago ang NAIA Control Tower. Ang mga baguhan ay hindi na minaliit o inihiwalay. Lahat ay may pagkakataong ipakita ang kanilang potensyal. Noon, pumasok ang hepe. Mga kasama, may magandang balita ako. Lahat ay napatingin sa kanya. Pinili ng International Air Traffic Control Association ang ating tower bilang Model Control Tower of the Year. Talaga po! Nagulat ang lahat. Oo. Lalo na sa aspeto ng teamwork at profesionalismo, tayo raw ang nakakuha ng pinakamataas na puntos. Tumingin ang hepe kay Lina at si Controller Lina Reyes ang nanalo ng
Controller of the Year Award para sa individual category na puno ng palakpakan ng tower. Ako po? Totoo po ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Lina. Oo naman. Hindi lang dahil sa ginawa mo 1 taon na ang nakalipas, kundi dahil sa mga magagandang bagay na patuloy mong ginagawa, ipinagmamalaking sabi ni Mang Ben. Gumawa ka ng training program, in-update mo ang emergency manuals, at hinubog mo ng mahusay ang mga baguhan. Isa-isang binilang ni Rico ang mga nagawa ni Lina. Lahat po tayo ay magkakasamang gumawa niyan. Mapagkumbabang, sabi ni Lina. Pero ikaw ang nagsimula. Ipinakita mo sa amin ang tunay na profesionalismo, tapat na sabi ng hepe. Nang hapong iyon, mag-isang umakyat si Lina sa rooftop. Tulad ng dati, pinanood niya ang langit at nag-isip. Marami nang nagbago. Siya, ang kanyang mga kasamahan, at ang buong kapaligiran ng tower. Dito ka lang pala. Umakyat si Mang Ben. Opo, nagpapahangin lang. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Tumayo si Mang Ben sa tabi ni Lina at sabay silang tumingin sa langit. Iniisip ko po, yung nangyari, 1 taon na, ang nakalipas, patawad talaga noon. Masyado kitang minaliit. Ayos lang po. Dapat din po akong naging tapat, pero salamat dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob. Kung hindi dahil sa'yo, baka habang buhay kaming nabubuhay sa pagkiling. Sandaling tumahimik ang dalawa. Sir Ben, may tanong po ako. Ano yon? 1 taon na po ang nakalipas. Inisip niyo po ba talagang mahina ako sa Ingles? Napakamot ng ulo si Mang Ben. Sa totoo lang, oo, yun ang unang impresyon ko. Tahimik ka kasi at mukhang mahiyain. Pero ngayon ko naintindihan kung gaano kababaw ang paghuhusgang iyon. Sa una po, nagalit din ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi rin po kasi ako nagsikap na ipakilala ang sarili ko ng maayos sa inyo, kaya lalo akong nagpapasalamat. Hindi ka nagalit o nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, inunawa mo kami at nakipagtulungan. Umakyat din si Rico. Dito pala kayo lahat nagtipon, Sir Rico. Nandito ka rin pala, bati ni Lina. Lina, may gusto akong sabihin sa'yo. Seryosong sabi ni Rico. Ano po yon? Sa totoo lang, noong una, nainggit ako. Ayokong tanggapin na may isang baguhang mas magaling sa akin sa Ingles, tapat na pag-amin ni Rico. Pero ngayon, nagpapasalamat ako. Dahil sa'yo, marami akong natutunan. Hindi lang sa Ingles, kundi lumawak din ang pananaw ko sa mga tao. Marami rin po akong natutunan sa inyo, Sir Rico. Ang pagiging metikuloso at responsable ninyo ay gusto kong tularan. Nagtawanan ang tatlo. Isa na tayong tunay na magandang team, masayang sabi ni Mang Ben. Noon, narinig nila ang tunog ng isang eroplanong lumalapag. May nakauwi na namang ligtas sa kanilang tahanan. Mainit na sabi ni Lina. Oo naman. Dahil binabantayan natin sila? Ipinagmamalaking sagot ni Rico. Papalubog na ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at ang mga eroplano ay ligtas na lumilipad sa gitna nito. Sana magpatuloy tayong magtrabaho ng sama-sama. Tapat na sabi ni Mang Ben. Ako rin po. Ngayon, pakiramdam ko, nasa tamang lugar na talaga ako, ngumiti si Lina. Nang gabing iyon, sumulat si Lina sa kanyang talaarawan. 1 taon na ang nakalipas, kinailangan kong ilabas ang nakaraang gusto kong itago. Nakakatakot. Ngunit ang desisyong iyon, ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Ngayon, hindi ko na ikinahihiya ang aking nakaraan. Lahat ng karanasan ay humubog sa kung sino ako ngayon at tutulong sa akin na maging isang mas mabuting tao. At habang nakatingin sa labas ng bintana, nangako siya, bukas, sa susunod na araw, at sa hinaharap, patuloy niyang gagawin ang kanyang makakaya upang ang lahat ng lumilipad sa kalangitan ay makarating ng ligtas sa kanilang destinasyon. Kung minsan, ang mga nakaraan o karanasang gusto nating itago
ang maaaring maging ating pinakamahalagang yaman. Ang mahalaga ay kung kailan at paano natin ito gagamitin. Ang kuwento ni Lina Reyes ay nagsasabi sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa ating di kasakdalan at, sa kabila nito, sa pagnanais na gawin ang tama. Kayo, may itinatago rin ba kayong talento o karanasan? Magkaroon kayo ng lakas ng loob na ibahagi ito sa mundo. Maaaring ito ay maging tulong na kasing halaga ng buhay para sa iba.